tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Fruit Test. Kailangan po sa bawat panahon ng ating buhay, nagre-review, tuwing birthday, tuwing anniversary, every now and then, we check if we are doing the right thing, if we are in the right path, and if we're committed to the right purposes. And to maximize the possibilities of satisfaction and well-being, tests must be made. We test products. Kaya kung minsan may sampling, we test procedures, lalong-lalong mga medical procedures, tinetest mo na yan. Even mga medicine, tinetest bago i-release sa market. We even test students and job applicants dahil gusto nating liitan ang posibilidad ng pagkakamali natin ng pagpili ng tao, ng bagay, ng gagawin. And to maximize the possibilities of religious and spiritual fulfillment, even spiritual happiness, we must conduct tests. At ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon, the fruit test. We test the fruit. Dear God, thank you for your faithfulness, for your kindness and goodness and mercy to us. Salamat sa pagpupuno mo sa aming mga kakulangan, pagpapalakas sa aming mga kahinaan, at pagpapatawad sa aming mga pagkukulang sa iyo. Nawa, Panginoon, kayo po ay malugod sa aming paggalak sa iyong presensya. Kasihan mo kami ng iyong Espiritu, at nawa ang liwanag mo ang siyang maging gabay namin upang lalo namin kayong maunawa. We pray, Father, our Creator, our God in heaven, that you may be our speaker. Use your servant only as your mouthpiece, as your footstool, but walk in our midst, touch our hearts, teach us, lead us unto greater knowledge of you and of the truth. At nawa, Panginoon, kayo po ang magpayapa sa aming puso. Ilalayo nyo kami sa mga kasinungalingan at pandaraya. Ilalayo nyo rin kami sa mga gawa ng masasamang espiritu, ng mga masasamang tao. At nawa, kami po ay inyong pagyamanin sa espiritu ngayon. Nawa maging matabang lupa ang aming puso, taniman nyo ng iyong mga katuruan. Sa mga paulit-ulit na mga verses na aming binabalik-balikan, dagdagan mo ang lalim, ang lawak, ang taas ng pag-unawa namin. At nang sa ganon, patuloy na sumagana ang iyong karunungan sa aming puso. Speak to us, O Father. Glorify yourself. Lead us unto greater truth. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. The fruit test. Siyempre, ang isang puno ay nasusubukan kung ano ang kanyang bunga. Matthew 7:15-20, ang nagsasalita po ay ang Panginoong Jesus. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Napakasimple po ng katuruan, at sa kasimplihan, nandun ang kapangyarihan ng pagtuturo ng Panginoong Jesus, dahil siya ay nasa kapaligiran ng mga magsasaka. The surrounding was very agricultural, therefore, most of his examples come from plants and animals that were familiar in the day-to-day living of the people. At ang kanyang ginawang example dito sa paghahanap ng tamang guro, tamang katuruan, tamang pananampalataya, ang ginawa niya pong halimbawa ay ang bunga ng isang puno. Sabi niya, makikilala mo ang puno kung ano ang bunga. Sapagkat ang masamang puno ay hindi mamumunga ng magandang bunga,
At ang magandang puno ay hindi mamumunga ng masamang bunga. Don't carry this metaphor too far to the point that you apply it in the dynamics between parents and children. Kasi pwedeng merong mabuting magulang, masama yung anak. Pwedeng meron namang masamang magulang, mabuting anak. Hindi ito ang application nito, but you stick to the agricultural implication that a bad tree cannot bear good fruit and a good tree cannot bear bad fruit. Yan daw ang pagkilala. At ang masasamang puno daw ay kinakailangang putulin at ito ay ihahagi sa apoy o kaya ay pakinabangan na lang bilang panggatong. Gusto daw niyong makilala kung anong puno, kilalanin ang bunga. At hindi na yon nakakalito pa. Of course, the subject here is the tree. The very clear subject is the tree, which is really symbolic of religious teachers and prophets. Symbolic of religious teachings and prophecies. So yung puno ay inihahalin tulad sa relihiyon, sa mangangaral, sa katuruan. Para daw malaman mo kung ito ay mabuti, ay tingnan mo ang bunga. Meanwhile, ang atin munang pagtuunan ng pansin ay ang puno. The three are there and they are there to be seen and to be known for what they are. And there are false prophets and teachers. Ito po ang talagang tunay na tinutumbok ng Panginoong Jesus. Sabi niya, mabuti at kayo relihiyoso, mabuti at kayo mahilig mag-aral ang mga salita ng Diyos at sumunod sa relihiyon. Pero dapat niyong alamin na may mga huwad na mga mangangaral. May mga hindi totoong mangangaral, may mga hindi totoong mga guro. Their falsehood and their falsification is not obvious. Hindi halata ang pagiging huwad ng maraming mga guro at mga katuruan because they are dressed as sheep, they look like sheep, and they sound like sheep. Sabi, para yung mga tupa, itsurang tupa, amoy tupa siguro, mukhang tupa, tunog tupa, pero hindi, sila ay mga lobo. They are wolves. Ang pinag-uusapan po dito, the false tree, the bad tree, the false teacher, the suspects are not the obviously wrong and the deadly. The suspects are those that seem right and friendly. Therefore, not the obviously wrong teaching. Hindi pinag-uusapan dito yung halatang-halata mong mali at halatang-halata mong masama, but the seemingly official mainstream religion, the seemingly official teacher or teaching. Yung tinatanggap ng marami, kinakanonize, binibihisan ng authority, at tinatanggap. Ito daw po ang madaling makapandaya. Sapagkat yung talagang maling-mali, wala namang madadaya yon na tama siya. Ang makakapandaya ay yung mali na mukhang tama. Kung ganon, ang dapat suriin, ang dapat salain, ang dapat pag-aralan ay yung mukhang tama. Sapagkat doon dadaan ang pandaraya, hindi doon sa halatang-halatang mali. Because false teachers are deceptively packaged. They are like sheep, but actually are wolves. Therefore, they can be known not by appearances, not by forms. Hindi makikilala ang mga maling katuruan at maling mangangaral sa pamamagitan ng itsura o tunog o yung madaling makita sapagkat nakabihis at nakaanyong tama nga sila. Therefore, they can be known not by appearances and forms, but by their fruits. At iyan ang tinutumbok ng Panginoon. Gusto niyong malaman kung ang isang paniniwalang relihiyoso ay tama? Gusto niyong malaman kung tama at makalangit ang isang mangangaral? Huwag niyo lang tingnan ang itsura niya kasi pwede siyang maging napaka-clean cut, napakaayos ang itsura at mukhang kagalang-galang. Maaring napakaganda ng kanyang pananalita at tad-tad ng mga verses ng Biblia. Maaring ang kanyang buhay ay maayos na maayos, wala kang makitang ipintas. Pero sabi nga nun, yan nga ang nakakadaya. Sheep, but actually are wolves, or wolves in sheep's clothing. So kung talaga daw gusto nating makilala, tingnan ang bunga. Sabi ni Lord, by their fruits, you will recognize them. Now, what is the fruit? The fruit is nothing but the flock or the followers. Ang bungang tinitingnan para matest, hindi yung teacher, kundi yung tinuturuan. Hindi yung leader, kundi yung sumusunod. Hindi yung religion, kundi yung religious person. So the fruit is not the teacher.
So not by the fruits visible in their lives will you know their truthfulness, not their behavior, not their personality, not their lifestyle, because even the most horribly mistaken or malicious teachers may actually live lives above reproach. Hindi ko mali ang katuruan ay makikita mo na mali ang pamumuhay. At yun nga ang nakakalito. Yung talagang napaka-ayos, napaka-polite, napakaganda ng kasuotan, kagalang-galang, yun ang nakakadaya. Kaya dapat, hindi yun tinitingnan. Ang titingnan natin, yung nakikinig sa kanilang tinuturuan at ang bunga ng pakikinig, yun daw ang talagang fruit. At doon mo malalaman ang tree. So the fruit is not the teacher, but the flock. The prophets are not known by themselves, but by the fruits they cause you to bear, by your fruits resulting from their ministration. Meron pong isang awitin na sumikat nung maraming taon na ang lumipas, at may narration yun na nagsasabing, I love you not for what you are, but for what I am when I'm with you. And in a limited way, but in a big enough way, we can apply it to what we're talking about. That the correctness of the teacher is not what he is, but what he makes of you. Ano ang bunga ng kanyang pagtuturo sa inyo? Ano ang bunga ng kanyang pangunguna? Iyon ang magpapatunay kung siya ay tama o hindi. The fruit of the prophet is not his own life, but what his ministration does to yours. So, if he is a true prophet, if he is a good tree, he will bear good fruit. He will cause you to be a good fruit, and he will cause you to bear good fruit. By your life, by your fruit, you will recognize your prophet or your teacher. Of course, granting that you are really listening and that you understand and that you really follow and obey what the teacher teaches. Kung ano ang epekto sa inyo ng pagtuturo ng isang guro, iyon ang tunay niyang kalagayan. Iyon ang tunay niyang pagkatao. So kung ang pagtuturo sa inyo ay naturuan kayo maging magagalitin, naging reklamador kayo, naging judgmental kayo, ang katuturo sa inyo ay lumiit ang inyong isip, nakulong kayo ng nakulong at nasakal ng nasakal, at wala na kayong ginawa kundi mamintas ng iba at purihin ang sarili, kayo ang fruit, and by you will know your tree, if the tree is good or bad. Yan ang napaka-revolutionary way na pinapropose ng Panginoon na pagsukat sa isang katuruan. Hindi sa dami ng verses na inilagay para suportahan ng isang turo, hindi sa galing ng exegesis niya, hindi sa galing ng homiletics, hindi sa galing ng science, ng paggagawa ng notes o pagde-deliver ng message, kundi anong talab sa inyo, sapagkat kayo na nakikinig ang bunga ng tagapagsalita. And by you, the fruit, you will know the tree. So anong influensya sa inyo ng inyong pinaniniwalaan, ng inyong mga pinapakinggan, doon yung malalaman kung anong uri ng katuruan yon. And sabi ng Panginoon, the good tree bears good fruit. So what is the good fruit to look for? Okay, sabi natin, sige, gusto ko itest ang sarili ko. Good fruit ba ako o hindi? Para malaman ko kung good yung teacher o hindi. What is the good fruit to look for? Not in the teacher but in you. One is love for God. Ang tunay na good teacher, ang bunga ng kanyang pagtuturo sa nakikinig ay love for God. Matthew 22:37 to 38. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. Do you have it? Ilang taon na kayo nag-church, ilang taon na kayo nagba-Bible, do you really have that love for God? Then you will know if you are a good fruit. Then you will know if you are attached to a good tree. Another good fruit is love for God's work. 2 Corinthians 8:3-4, for I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own,
they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. The writer is talking about a congregation that was working very hard to be helpful to fellow believers and to the work of the Lord even in other places. At sa kabila ng kanilang kasalatan, sila ay nagmamakaawa pang sila ay pasalihin sa pagtulong sa paggusto nilang makatulong. So kung talaga po na good tree ang kinakabitan ninyo, therefore you will have a good fruit, and you are a good fruit, you will have love for God's work. Because you love God, you will love God's work. Hindi lang you will love debates, you will love comparisons, pakikipagtalo, pagmamagaling. Hindi yan good fruit. At pag yan ang lumalabas sa atin, ibig sabihin hindi tayo nakakabit sa good tree. Or akala lang natin nakakabit tayo sa good tree na to, pero iba pala yung kinukuhanan natin ng nourishment, kaya ganoon ang nangyayari sa atin. Kasi marami naman ngayon pwedeng source of idea ang tao. Kahit si member na isang church, marami rin pwede maka-influence sa kanya na iba. So kung bad yung fruit niya, it doesn't always follow na bad yung church niya. Baka may iba pang mga nakaka-influensya sa kanya. Pero ang tanong, lahat ba, at pag pinagsama-sama mo lahat yung pinaggagalingan ng yung spiritual feeding, ito ba ang bunga? At meron pa pong napakahalaga na bunga ng tunay na mabuting puno. Love for God's people. Mahal mo ang magulang mo, di mamahalin mo ang iba niyang anak na kapatid mo. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal kita magulang, pero kinakamuhian ko ang iba mong anak na kapatid ko, makikipag-away ako sa kanya at wala akong pakialam kung sumakit ang ulo mo, umiyak ka dyan, malungkot ka dyan, basta mag-aaway-away kami, pero mahal kita magulang. 1 John 4:20-21. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And he has given us this command, whoever loves God must also love his brother. Sa tinagal-tagal na ng Kristyanismo sa Pilipinas, 500 years more or less of Catholicism, more than 100 years of evangelical Christianity, Bible-based or so-called Protestant Christianity, meron na ba talaga tayong love for one another? Hindi ba't ang number one magbangayan, hindi naman yung believer at unbeliever, kundi pare-pareho mga Kristiyano? Congregation A against Congregation B, against Congregation C, against Congregation D, paligsahan ng paligsahan, agawan ng mga miyembro, siraan ng siraan. Nasaan ang Christianity na pinag-uusapan? Nasaan yung good tree? Because if it's a bad fruit, then it's a bad tree. Maybe we have not really known Christianity or we have not known Christ. Sobrang awayan ng mga sekta, sobrang pagtatalo, bulat-latan ng mga bituka, siraan ng siraan, name-calling, and you call these people children of God. Kawawa ang isang taong nananahimik sa kanyang buhay, madadating ng mga misyonero, mararating ng mga nagba-Bible study at isasali sa kanilang church para lang turuan na maging mayabang, para lang turuan na maging palapintas sa ibang kapwa believers who belong to another congregation. So, if you love God, you must love your brother. And if you don't love your brother, don't fool yourself. You don't love God. That is what the Bible is saying. So love despite congregational, doctrinal differences. Pero ang pinakamasakit mong maririnig na pintas sa mga mananampalataya, sa mga Christian leaders, hindi nanggagaling sa unbelievers. Nanggagaling yan sa kapwa believers who belong to another congregation. Listen to yourself, therefore, as you talk about other believers, as you talk about other congregations and groups, and you will know yourself, you will know your teacher, and you will know your tree, if it is good or bad. Listen to your preacher and teacher talk about other Christians. Listen to your leaders and teachers talk about other Christian leaders and groups and ministries. Test the tree. Test the fruit. Yan ang mahalagang hindi nakakadaya. Kasi yung magandang kasuotan, magandang pulpito, ang dami mga verses, nakasulat pa sa likod, malalaking letterang verses, nakakadaya yan eh. Pero ang tanong, anong bunga sa akin ng pagtuturo? Anong bunga sa akin ng pag-attend ko ng mga klase?
Nagiging mayabang ba ako? There will always be differences in the way we perceive God. Even in the same congregation, not everybody will agree. Because it is a mystery that God has revealed Himself in so many facets. Parang brilyante, maraming cut, maraming anggulo. Depende kung saan ka nakatingin, yun ang nakikita mo. Pero hindi ibig sabihin na yung nakikita nung nasa kabila, looking at the same diamond, is wrong. Romans 14:5-8. One man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. He who regards one day as special, does so to the Lord. He who eats meat, eats to the Lord, for he gives thanks to God. And he who abstains, does so to the Lord, and gives thanks to God. For none of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. It's a very typical Pauline kind of discussion. Ganyan mag-discuss si Paul eh. Sabi niya, may isang araw na importante sa kanila, di hayaan mo sila. Kung sa tingin mo lahat ng araw-araw pareho, di pareho sa'yo, sa kanila may iba. Sabi nga nun, kung sila yung nagpapakaiba sa araw na yon, ginagawa nila sa para sa Panginoon, ikaw naman, araw-araw ay pareho sa'yo para sa Panginoon, di pareho lang para sa Panginoon yung ginagawa nyo. Anong ang problema mo? Sabi, merong ayaw kumain ng ganitong pagkain para sa Panginoon, di hayaan mo siya mag-ayuno. Meron namang kain ng kain para mapasalamatan niya ang Panginoon sa kasaganaan, nagpapasalamat din siya, di hayaan mo siya, nagpapasalamat siya. Pero yung nag-aayuno, hindi niya dapat maliitin yung matatakaw. At yung matatakaw, hindi nila dapat maliitin yung nag-aayuno. Sabi, kanya-kanya yan eh. Ang laki-laki ng Diyos, kahit sa katumingin, nandun siya. Kahit anong paraan ng pagpapahayag mo sa Kanya, tatamaan pa rin siya dahil ang laki-laki niya, hindi mo pwedeng mamiss. So kung ganito ang paraan ng pagkanta mo, na tahimik, di tahimik ka. Yung gustong tumalon, hayaan mo siyang tumalon. Huwag mo siyang siraan at tumatalon siya, demonic. Huwag mo rin namang siraan yung ayaw kumibo, ay bato, talagang bato to, hindi tinatablan. Sabi, sa laki ng Diyos, tatamaan siya ng conservative at ng moderno. Tatamaan siya ng fast at ng quick. Tatamaan siya ng slow at ng loud. Lahat ng uri ng inyong pahayag, hindi pwedeng hindi tumama sa Diyos dahil ang laki-laki niya. So bakit kayo magko-contest? Sabi ganun, tandaan ninyo na kung ayun ang inyong conviction, inyo yon. Yung ibang tao may ibang conviction. At kung ginagawa nila yon ng may sincerity, dedicated to the Lord, kahit may kasama kumisang mistake or ignorance, alam ng Lord yung sincerity nun, siya na magpupuno sa kulang. Dahil lahat naman tayo may kulang eh. Ang mahalaga ang tinatahak mong direksyon ay palapit sa Kanya. Hindi ka man makaabot, papalapit naman sa Kanya yung tinatahak mo. Kahit gaano pa kalaki ng kulang yan, siya na ang gagawa ng paraan para kayo magkaabot. Hindi pwedeng i-judge mo ang ibang mga mananampalataya dahil ibang uri ang pagkanta nila, iba yung kasuotan, iba yung style. Dahil Diyos din ang tinutumbok noon. Ngayon, kung ang Diyos ay napakakitid at hindi ka sharpshooter, dapat sharpshooter ka lang para tumama. Dahil pagka hindi na tumama, lumihis ng konti, hindi na siya tatamaan ng panalangin mo, hindi na siya tatamaan ng yung devotion. Pero ang laki-laki niya, God fills heaven and earth with His glory. Sabi nga sa Bible, umakyat man ako sa bundok, nandun kayo. Sumisid ako sa dagat, nandun ako. Languyin ko yung kabilang pangpang, nandun pa rin kayo. So ano man ang uri ng pahayag nyo ng inyong pananalig sa Diyos, sa Kanya pa rin yun. Hindi tayo dapat judgmental sa isa't isa. Pero yan ang pinakamalaking problema ng mga Kristiyano, bangayan with each other. Mga Kristiyano naman, walang bangayan with Muslims, with Buddhists. Wala namang bangayan with kahit ano pa. Ang bangayan sila-sila. Paano nag-aagaw-agaw ng miyembro? Huwag kang umattend doon kasi demonic yun, dito ka na lang sa amin para dito na rin ang offering mo. Ganun yun eh. Ang mga ego ng mga leaders, ang pride ng mga preachers. Kaya gano'n na lamang ang pagtuligsa ng Panginoon sa mga religious leaders of His time. So, what is the tree you're looking for? Definitely not self-righteousness. That is not the good fruit. Luke 18:9-14. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector.
Alam na natin yung sinisimbolize ng Pharisee, yung religyoso, at yung tax collector, yung obviously, blatantly sinful. Nung araw yon, hindi naman lahat ng panahon, pag tax collector, blatantly sinful. Pero nung araw, yun ang symbol niyan sa New Testament. Although hanggang ngayon, may mga ilan-ilan pa rin ganun siguro. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Pero nagdadasal na siya, Diyos ko, salamat po hindi ako katulad niya. No? Ganun pa ang laman ng kanyang prayer. Sabi niya, I fast twice a week and give a tenth of all I get. Lord, kita niyo, nag-aayuno ako, nangangayayat na ako sa hindi pagkain. At faithful ako sa tithes and offering. But the tax collector stood at a distance. Hindi siya masyadong lumapit doon sa pinaka-symbolic space of God's presence. Hindi niya inisip na siya karapat-dapat. He would not even look up to heaven. Ayaw niyang tumingin, nahihiya siya. But beat his chest and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So yung isa, salamat po Diyos ko at hindi ako katulad nilang makasalanan, nagtatights ako, nagpa-fast ako at lahat-lahat. At yung isa naman, Diyos ko, talaga pong makasalanan ako, no contest, no explanation, sorry po, maawa na lang kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Yesus, ang uuwi na napatawad ng langit, yung nagsabi nun, kesa yung isa na ang yabang-yabang tungkol sa kanyang relihiyon, tungkol sa kanyang religiosity. Yung ang yabang-yabang, I thank God that I'm a Christian. But more than that, I thank God that I am a blank, a member of this congregation. But more than that, I think that I am a blank adjective of the congregation. Ibig sabihin, lumiit na ng lumiit yung kanyang asosasyon at yun ang ipinagmamalaki sa lahat. Sabihin niya ng mga uuwi na hindi pinatawad. Dahil nagyayabang. What are we to look for? What good fruit? Definitely not the fruit of judgmentalism. Romans 14 verses 1 to 4. Accept him whose faith is weak, without passing judgment on disputable matters. Sabi yung mga mahihina ang pananalig, bata pa o talagang ganyan, napakarupok ng kanilang pananalig, tanggapin nyo. At huwag nyo siyang huhusgahan sa mga bagay na mga kontrobersyal, yung mga disputable matters. Alam nyo kasi sa relihiyon, maraming kontrobersyal. Kakain ba ako nito o hindi? Gaano ba kahaba ang aking palda? Gaano kahaba ang aking buhok? Yung kontrobersyal na bagay na laging pinagtatalunan. One man's faith allows him to eat everything, but another man whose faith is weak eats only vegetables. The man who eats everything must not look down on him who does not. And the man who does not eat everything must not condemn the man who does, for God has accepted him. Who are you to judge someone else's servant? Eh, bakit niyo husgahan ang servant ng iba? Ibig sabihin, servant yan ng Diyos, hindi mo yan servant, hayaan mo siya makipag-usap sa Diyos. Bakit ka nakikialam? To his own master, his stands or falls. Siguradong papasayan. Papapasahin niya ng Diyos sapagkat ang kulang niya, pupunan ni Kristo para mapuno. Ikaw naman walang inintindi kundi yung kulang niya at ipamukha sa kanya yung kulang niya. Pero siyempre naman, sa isang church lalo na, isang organisasyon, para merong kaayusan, kung hindi ka nag-a-agree, alagan mang gawin mo rin ang gawin yung gusto mo. Dahil you must find a church where you really agree, at least 85% of the time, and doon ka, at submit ka doon. Yung 15% na hindi ka agree, isakripisyo mo na, i-agree mo na dahil hindi ka naman makakahanap kahit kailan na 100% agree ka sa lahat ng bagay. For the sake of order, there is a little sacrifice. At siyempre, ang sinusunod mo, yung chain of command. But even this chain of command must not be so despotic to the point that people can no longer practice what they really believe in. Kaya kung kayo ina-encourage, mga kapatid, to develop personal spirituality. That's what you cannot express fully in a corporate setting like this. You can do at home. You can do in your own private life. Para may kaayusan, yung hindi sang-ayon sa generally accepted norm of how we do things, you can do individually between you and God. And nobody should stop you.
Kaya mahalaga yung meron po tayong corporate worship at may personal worship. Meron tayong corporate or group study at meron kayong personal study. What will not fit in the corporate setup, you do privately. After all, it's between you and God. What other fruit do you look for? Definitely not the fruit of separatism. 1 Corinthians 12:21. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. So you cannot say to the other parts of the body of Christ, do not belong to your congregation, that you don't need them. Salamat na lang, may mga churches na ang galing-galing nila sa worship. Salamat, may mga churches na mahusay sa mission. Salamat, may mga churches na ang emphasis nila, halimbawa ay education. May churches ang emphasis training. Kasi you cannot emphasize everything in the same church. Hindi na emphasis ang tawag doon. Kaya ikaw naman nananampalataya, naghahanap ka ng church kung saan yung main gift mo o main calling o yung main important thing to you is the emphasis. Di doon ka. But even then, there are other things there that you probably will not agree in. So, doon ka na lang ngayon magsasubmit for the mga 10 to 15% of the other things. But you cannot find a church and look for a church and insist that that whole church change because you don't agree. Humanap ka na lang nung mag-agree ka. Mas tahimik ang buhay. At tinatanggap naman kahit sa Bible, may pagkakaiba-iba talaga yan ng approach. Iba-iba ang fingerprint ng tao, iba-iba ang pahayag ng Diyos sa iba't ibang propeta. So iba't iba rin ang ating mga pananaw. Pero ang mahalaga, hinahanap ng puso mo talaga yung Diyos. May pag-ibig ka kahit sa mga kapatid mong hindi ka sang-ayon. Yun ang magandang bunga na dapat ay nakikita natin kung tama ang puno, kung tama ang pamumuno, kung tama ang pagtuturo. Definitely, the fruit you're looking for is not rudeness. Hindi mga kagaspangan ang salita, hindi mga kagaspangan ang ugali. Romans 12:10, be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Tanong, nakikita po ba natin sa Christian community that Christian leaders are honoring others above themselves? Or is it the opposite? It's usually the opposite. Kaya ang hirap-hirap lumago ng church, yung mga hindi nananalig, yung mga ayaw mag-Bible study, ang nakikita yung mga pagpapaligsahan at pagsisiraan ng mga leaders. So gusto yung malaman good tree, look at the fruit. Now what is the fruit you don't look for? You don't look for unkindness. Definitely not unkindness. 1 Thessalonians 5:15, always try to be kind to each other and to everyone else. So what do we really look for, brothers and sisters? You don't look for the things previously mentioned, but you look for love. Love is the test. John 13:4-7. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, meaning by your love for each other, all men will know that you are my disciples, if you love one another. So that the final test of discipleship is not education, not fame, not position, not license to do a marriage or a wedding, not authority as many people claim it to be. These are the things that will not be the mark of true disciples and good teachers. And what is the true mark? Love for one another. Especially love for people who don't agree with them, and love for people who are not part of their local church. How does the Bible define love? 1 Corinthians 13:4-7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Tanong, is this the emotion, the commitment, the attitude of Christians to one another? Is this what you see in congregations toward other congregations? It does not envy. Totoo? Pag nag-grow ka, sisiraan ka na ng lahat. Lahat na lang nakapintasan mo kakalkalin.
And yet the Bible says love does not envy. Ngayon, pag sila ang nag-grow, puro boasting. And the Bible says it does not boast. Ang mga Christians naman kasi mahilig mag-contest. Huy, ito ang fastest growing church in the Philippines. Na-obligatory yung iba na maghabol kasi lagi sabi, itong fastest, ito ang biggest, ito ang mostest. Kailangan ba yung ganung bagay? Paano na yung mga pastor na tinatawag ng Panginoon na mag-minister sa 5 pamilya sa isang kuweba sa kabundukan? Ibig mo sabihin, wala siyang kwenta dahil 30 tao lang yung member doon. Kung doon siya tinawag. Kung tinawag ka na mag-minister to a special kind of people na hindi naman ganun karami, ibig sabihin, hindi ka effective. Kanya-kanyang call. Kanya-kanyang ginagawa. Hindi dapat pinaghahambing-hambing ang mga churches dahil iba't iba ang ipinapagawa ng Panginoon sa iba't ibang congregation. In this very cruel game of numbers and comparisons, many people feel compelled to compete. Therefore, they become less loving. They become less accommodating. And they become more envious, more jealous. Kaya dapat pati ang mga pananaw natin, binabago din natin. Hindi mo laging pinupuri yung fastest growing o biggest. Kasi hindi mo naman alam kung bakit pinapalaki ng Panginoon at ba't yung iba ay nasa ganung kalagayan. Malay natin kung anong dahilan. So we should withhold such kind of labeling because it only encourages competition among churches, which should not be the case. So, you want to know what kind of faith you have, what kind of preachers and teachers you have, what kind of religion you have, do the fruit test. And you are the fruit. And the ultimate fruit of the fruit, sabi sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito ang tunay na panukat sa isang tao, sa isang pananalig, sa isang kongregasyon. Yung fruit ng Espiritu. They are produced when a true prophet is understood and obeyed by a true believer. Remember, maaring merong true prophet pero yung believer pala yung fake, hindi rin lalabas yung fruit. Meron naman na true believer pero yung pinaniniwalaan, fake, hirap na hirap din lumabas yung fruit na yon. And you are the proof of the correctness of your religion. Not someone else. You are the proof of the correctness of your faith. In fact, you are the proof of the correctness of your prophet or teacher if you really listen and obey. So huwag nating hanapin yung fruit sa iba. Akala ng iba, ang tinahanap nilang fruit, yung behavior, yung life ng teacher. There are very, very good teachers na nagfe-fail kuminsan sa ibang area of their lives. So ano yun? Bad tree? Meron namang wrong and false prophet, pero ethically speaking, ang galing-galing, ang linis-linis ng buhay. Ano yun? Good tree? No. The tree is known by the fruit, and the fruit is really what happens to you after being ministered to by the prophet. So test yourself as a fruit. Kailangan lagi natin sinusuri, nasa tama ba akong kongregasyon, nasa tama ba akong church, nasa tama ba akong pangangalaga ng tamang leader, nakikinig ba ako sa tamang preacher. Titingnan natin yung bunga sa atin ng nadidinig natin. Sa pagse-celebrate ng mga birthday, mga anniversary, sa pagtanaw sa likod at sa mga hinaharap pa, dapat lagi nagre-review, nasa tamang lugar ba ako? Meron po akong isang kaibigan, nung araw, kami nasa Europa, 1979, if I remember, naghiwa-hiwalay kami sa train station sa Madrid. Itong kaibigan ko ay sumakay sa tren na patungong kung saan, ako patungo sa ibang lugar, siya patungo sa ibang lugar, at nung makakita siya ng magandang kotse ng tren, pumasok na siya sa loob nun, isinara niya yung kurtina, at dahil pagod, natulog na siya. Nung magising siya, maliwanag na, sabi niya, ang hingbing naman ang pagkakatulog ko. At nung buksan niya ang kurtina ng bintana ng tren, nandun pa rin siya sa stasyon. At yung buong bago ng tren, nag-iisa na lang dun sa istasyon na yon dahil hindi pala yon aalis. Alam niyo naman sa Europe, lalo na very developed ang railways, you must not only be on the right track, you must not only be on the right train, but you must also be in the right car.
Kasi kung minsan, yung ilang mga bagon o kotse ng tren na yon, sa isang istasyon, humihiwala yon, nilalagot, aandar na yung tren, kakabit siya sa ibang tren, pupunta pala siya dito. So, ganun din ang ating pananalig. Dapat niyong laging i-check kung nasa tama kayong riles, nasa tama kayong tren, at nasa tama kayong kotse ng tren. Dahil baka pagising nyo kinabukasan, doon pa rin kayo nakatiwangwang, wala kayong narating dahil hindi pala yun ang dapat yung sakyan na tren. We must always check. I am a fruit. Am I attached to a good tree? Always check. Heavenly Father, we thank you that we can check our situation. At sa aming pag-check sa sarili, hindi na marapat iba ang tingnan namin, ang tingnan na lang namin ang aming sarili. Ano ang talab sa amin ng aming pakikinig? Ano ang talab sa amin ng aming pag-aaral? At nang malaman namin kung mabuti ang talab na ito, malalaman namin mabuti ang puno. Turuan niyo po kami na maging mausisa. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging mapaghanap ng lalo pang iaayos ang aming buhay. Huwag kaming makontentong basta nalang sumakay sa isang tren na hindi na namin alam kung saan pala ito patungo. Allow us, Father, to keep on checking. Because our spiritual life is your priority and therefore must be our priority too. Ituro mo sa amin ang mga tamang nagawa na namin sa buhay na ito at ituro mo ang mga hindi pa namin nagagawang dapat gawin. Ituro mo rin, Panginoon, ang mga dapat naming tigilan na patuloy pa rin naming ginagawa. Nawa, sa pagre-review namin ng aming buhay, makita mo na sa bawat panahon na ipinahihiram mo sa amin, umaasenso ang aming espiritualidad, lumalago ang aming pananalig, at namumunga kami ng magagandang bunga. Magbulay-bulay tayo mga kapatid at hayaan natin ang Espiritu ng Diyos makipag-usap pa sa atin. Bigyan pa tayo ng mga personal na application ng pagre-review natin tungkol sa puno at bunga ng ating buhay. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Fruit Test. Sinapupunan ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara.
sukat taas, lalim layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako nyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailanman. Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Siya ay katotohanan.
hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig ay sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso mo'y isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Bakit mahilig ang Pilipino sa basketball? Ang liit naman natin. Ang basketball kasi team game yan eh. Hindi siya individualistic game tulad halimbawa ng golf o tulad ng iba pang mga laro. Kaya gustong-gusto ng mga Pilipino. Kasi ang gusto natin hindi lang laro, kundi yung may kalaro. Yung may teamwork talaga. Kaya yung pagbabasketball is actually a social interaction. No? At hindi lang yun, napakadali kasi mag-basketball eh. Meron ka lang kaprasong goal, may kapraso kang board, pwede ka nang maglaro. Nagiging popular yun. Gawa niyo sa aming buhay, tuwing ay naaalala, kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus.
piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!